Mga kwento ng lagim. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Tahimik na naupo si Tisay sa gilid ng kama ng inang si Teresa. Hinawakan niya ang kamay nito. Tinitigan siya nito sa mga mata at sinabi, "Dumating na ang tamang panahon. Ito na raw ang pagkakataon ni Tisay na makilala ang kanyang tunay na ama." Hindi kumibo ang dalaga. Nanatili lang siyang nakatingin sa ina. Hinaplos nito ang pisngi niya. Gusto nitong dalhin ng kanyang anak ang lahat ng itinuro niya rito para sa bago nitong buhay sa haharapin. Hinagka ni Tisay sa noo ang mama niya, isang halik ng pamamaalam. Ilang saglit pa ay tuluyan na nga itong sumakabilang buhay ng mapayapa. Matapos ang libing ng ina ay walang pinagsabihan si Tisay sa kanyang patutunguhan. Hindi siya nagdala ng sasakyan, nag-commute lang siya at buo ang loob na tinahak ang daang sinabi ng ina patungo sa ama niyang si Silverio. Makalipas ang mahabang oras ng paglalakbay, sa wakas ay narating din ni Tisay sa unang pagkakataon ang San Fernando. Hindi muna siya umalis sa kinatatayuan kung saan siya ibinaba ng bus. Luminga siya sa paligid at minasdan ito. Maya-maya ay saka siya nagpatuloy. Ayon sa ina, kailangan niyang lakarin ang diretsong kalsada hanggang sa makita siya ng tricycle na masasakyan patungo sa liblib na bahagi ng San Fernando. Ang Barrio Barbaro, ilang tricycle na ang dumaan, ngunit wala isa man ang gustong maghatid sa kanya roon. Naniniwala kasi ang mga ito na ang baryong iyon sa San Fernando ay pugad ng mga aswang. Kaya natatakot sila, gusto nilang usisain si Tisay kung bakit gusto nitong pumunta ron. Sino raw ba ang pupuntahan nito doon? Hindi sumagot si Tisay. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Isang binatang nakaupo sa motor ang kanina pa pala nagmamasid sa kanya. Nilapitan siya nito at nag-alok ng tulong na siya na lang ang maghahatid sa dalaga. Tutal naman ay taga-roon din siya sa Barrio Barbaro. Hindi naman nagdalawang isip si Tisay dahil masakit na rin ang mga paa niya sa paglalakad. Lingid sa kanya ay lihim na napangisi ang lalaki. Tila may iba itong balak. Habang patungo sa baryo ay tinanong ng lalaki kung sino ang sasadyain ng dalaga sa Barrio Barbaro.
baka kilala niya rin ito, ay doon na mismo niya ito ihahatid. Naisip ng dalaga, hindi naman talaga niya tiyak ang bahay ng ama, ni hindi nga rin niya alam ang mukha nito, tanging pangalan lang. Baka nga matulungan siya ng lalaki nang mabilis itong matuntun, kaya naman napilitan siyang sabihin dito ang pangalan ng tunay niyang ama. Muling nagtanong ang lalaki kung kilala ba niya ito sa mukha. Umiling ang dalaga. Huwag daw siyang mag-alala dahil kilala niya ang nag-iisang Silverio sa baryo. Kakatuwang pakiramdam ang bumalot kay Tisay nang makita na ang lumang arko ng baryo Barbaro. Pagpasok nila rito ay sumalubong sa kanila ang nakakabinging katahimikan. Maski huni ng mga ibon at kuliglig ay wala siyang marinig. Nang nasa kalagitnaan na sila ay bigla silang huminto. Anang binata na nagpakilalang si Rafael ay mukhang nasiraan daw sila. Gagawin lang daw muna niya saglit ang motor. Tumingala si Tisay sa langit. Nagdidilim ito. Tila ba nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya naman sinabi niya sa binata na kailangan na niyang umalis. Ituro na lamang nito ang direksyon patungo sa bahay ni Silverio. Itinuro naman ni Rafael, kasabay ng sunod-sunod nitong pagpapatunog ng busina ng motor. Ang akala ni Tisay ay bahagi iyon ng paggawa nito ng sasakyan. Ang hindi niya alam, signal ito para sa mga kaibigang aswang ni Rafael na naninirahan sa lugar na iyon. Tiyak na matutuwa na naman ang mga ito sa inihatid niyang pagkain para sa kanila. Agad namang naramdaman ni Tisay ang panganib nang maulingan ang mga kaluskos mula sa iba't ibang sulok ng mga halaman sa gilid-gilid. Inihanda niya ang sarili. Idinukot ang kamay sa loob ng dalang sling bag. Pinalasan niya ang pakiramdam. Hindi siya nagkamali ng akala. May panganib. Isa-isang nagsulputan mula sa kung saang sulok ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang na iyon. Ngunit hindi siya nagpasindak ni hindi bumukas ang takot sa mukha niya. Narinig niya ang mga ungol mula sa makakapal na labi ng mga ito. Nangingit-ngit ang mapupulang mga mata na tila ba tuwang-tuwa sa pagdating niya. Kumislot-kislot ang mga butas ng ilong sa pag-amoy sa kanya na para bang bangong-bango ang mga ito sa halimuyak ng dugo at laman loob niya. Pero nagkamali sila ng bibiktimahin dahil inaasahan na niya ang panganib na iyon. Kaya naman nang aatakihin na siya ng mga ito ay inumpisahan na rin niyang testingin ang talim ng punyal niya sa makukunat nilang balat. Si Rafael na nakatayo lang sa tabi ng motor niyang hindi naman talaga nasiraan ay nagulat sa ipinakitang liksi at husay ng dalaga. Nanlaki ang mga mata niya at napatunganga. Hindi maubos maisip
na ang isang mukhang lalamya-lamyang tisay na babae ay may angking kahusayan sa pakikipaglaban sa mga aswang pa. Habang nakanganga sa paghanga si Rafael, si Tisay naman ay nagpatuloy sa pakikipagtunggali niya sa mga kaibigang aswang ng binata. Kahit nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan, ay hindi nito napigilan ang nagaganap na labanan. Ipinatikim ni Tisay sa mga ito ang bagsik ng malambot ngunit matibay niyang kamao. Pinatikim din niya ang mga ito ng lumilipad niyang sipa. Matapos niyang hiluhin at ibalibag ang mga ito isa-isa sa isang sulok ng lugar na iyon, ay hinayaan niyang mahugasan ng ulan ang mga mantsa ng dugong umapit sa kanyang punyal. Sa kanya nilingon si Rafael. Napaatras ang binata nang humakbang ang dalaga palapit sa kanya. Susubukan pa sana niyang tumakas, subalit mabilis siyang nahawakan sa damit ni Tisay. At saka pinitsirahan anang dalaga kapag hindi raw niya ito nadala sa tatay niyang si Silverio, ay puputulan niya ito ng ulo sa taas at ulo sa ibaba. Nanginginig naman sa takot na muling pinaangkas ni Rafael ang dalaga sa motor niya. Dinala niya si Tisay sa kubo nila ani Rafael. Ang Silverio na hinahanap ni Tisay ay ang kanya ring itinuturing na ama. Inampun siya nito mula nang maliit pa lang siya. Dahil maaga siyang naulila sa mga magulang, bago pumasok sa kubo ay hinarap ng dalaga ang binata at tinanong kung bakit nito iyon ginawa. Bakit siya nito dinala sa mga aswang para ipalapa sa mga ito? Inamin ni Rafael na matagal na niya iyong ginagawa dahil may tinatanaw siyang utang na loob sa mga aswang. Ang mga ito raw ang nagtangkol sa kanya nang mapagtripan siya ng mga basagolerong kalalakihan sa San Fernando. Bugbog sarado raw siya noon, kung di dahil sa mga aswang ay natapos na ron ang buhay niya. Doon na nagsimula ang kasunduan nila na dadalhan niya ang mga ito ng pagkain na tao. Tapos bibigyan din daw nila siya ng mga bungang prutas at gulay mula sa baryo Barbaro. Parang nagpapalitan lang sila ng makakain. Tao ang dinadala niya sa mga ito kapalit ng mga prutas at gulay. Umasa sa pagtatanggol ng mga aswang at umasa sa mga bigay nila. Hindi magbanat ng buto at hindi marunong tumayo sa sariling mga paa. Wala raw itong kwenta. Ang mga binitawang salita ng dalaga ay tumagos sa puso ni Rafael. Nakaramdam ito ng labis na hiya sa sarili. Nang makita na ni Tisay si Silverio, nagtaka siya kung bakit walang lukso ng dugo siyang naramdaman. Nakaratay na ito sa banig ng karamdaman. Nagulat ito nang makita siya. Tilang nagtatanong ang mga mata. Naglipat ang tingin sa kanila ni Rafael. Hindi na ito makapagsalita, kaya nilapitan ni Rafael at ipinakilala dito ng pabulong kung sino ang kanilang bisita. Tumango-tango naman ang matanda.
Sinenyasan si Tisay na lumapit. Mabagal ang hakbang na lumapit ang dalaga. Nang nakalapit na siya, ay tinapik siya nito sa balikat at hinaplos sa buhok. Namalaya na lang ni Tisay ang hindi niya inaasahang pagtulo ng luha. Agad niya iyong pinahid at sinabi sa ama na wala na ang kanyang ina. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Tisay, kaya lumabas siya sa kubo at naupo sa duyang nakatali sa 2 puno na nasa harapan. Sinundan siya ni Rafael at inabutan ng 1 tasa ng kape. Humingi ito ng tawad sa nangyari kanina. Mabilis naman siyang pinatawad ng dalaga dahil ayaw daw nitong magbitbit ng galit sa dibdib. Ang tanging gusto lang ito ay mabuhay ng tahimik ngayon at maalagaan ang ama. Noon nagtanto ni Rafael na doon na rin titira si Tisay kasama nila, kaya naman sumakto lang ang isip niyang idayaan niya. Maghanap na raw siya ng trabaho dahil may mag-aalaga na sa tatay niya. Hindi nag-react si Tisay sa sinabi ng binata. Nanatili ang mga mata nito sa pagtitig sa kawalan. Naisipang itanong ni Rafael kung may iba bang dahilan ang paghahanap ni Tisay sa tunay na ama bukod sa pagkawala ng ina. Saglit na nag-isip ang dalaga. Pagkuway, saka sinabi sa binata ang lahat. Aniya, ngayon wala na ang ina, ay wala na rin siyang puwang sa buhay na nagkagis ng ama na si Fidelo. Noon pa man ay mainit na ang dugo nito sa kanya. Dahil nga hindi naman siya nito tunay na anak, sa halip ay isang sumpa ang tingin nito sa kanya. Noong nagbakasyon kasi sa probinsya, ang magnobyo pa lang noon na sina Teresa at Fidelo, na tiyempohang nananalakay ang mga aswang. Isang binatang aswang ang nagkagusto kay Teresa. Pinagsamantalahan niya ang dalaga. Muntik nang mapatay ni Fidelo ang aswang na binata, subalit nakatakas daw ito. Nagbunga ang ginawa nitong pananamantala kay Teresa. Kahit sobrang sakit ng kalooban ay tinanggap pa rin ni Fidelo si Teresa. Sinubukang ipalaglag ang anak ng aswang, ngunit kapalaran ng sanggol ang mabuhay. Hanggang sa paglaki niya ay hindi niya naramdaman na itinuring siya nitong kadugo o kahit man lang tinanggap bilang tao. Napalunok si Rafael sa ipinagtapat ng dalaga. Kung ganun daw ay isa rin pala itong aswang. Kaya naman pala ganun na lang ang lakas nito. Ani ni Tisay, kailanman ay hindi niya pinairal ang pagiging aswang. Maliban sa mga pagkakataon na gaya kanina, kailangan niya ng iba yung lakas. Ngunit ni hindi pa siya nakatikim ng laman at dugo ng tao dahil pinalaki siya ng normal na ina bilang isang normal na tao. Naisipang ibaling ni Tisay ang usapan nila sa amang si Silverio. Tinanong niya kung matagal na raw ba ito sa ganoong sitwasyon o kung minsan ba ay nabanggit nito sa kanya na meron itong naging anak sa tao. Nag-iisip ng sasabihin si Rafael. Aniya,
Ilang buwan na rin itong may sakit. Ayaw naman magpagamot. Tungkol naman sa naging anak nito, wala raw itong nabanggit. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.